Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng kabal. Kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, skip na lang po. Pero kung kagaya ko po kayo na mahilig kolekta ng mga agimat, anting-anting, mutya at mga dasal, tara samahan niyo po ako dito sa video na ito kasi doon po sa mga gustong magtangan or gusto magkaroon ng kabal, ito po ay para sa inyo. So, kukuha muna po ako ng coffee. Direct. Coffee po tayo. Sarap ng kape. Kape. So, bago ang lahat, pabango tayo. Pabango para ang swerte ay malapit. Malapit. So, ayan. Kasi po, importante na kapag tayo ay approach pagdating sa mga spiritual na bagay, dapat tayo ay maganda ang pakiramdam natin. Isa sa ugali ko po ang lagi akong may pabango kahit saan ako pumunta. Lugar ng bahay, may pabango. So, at syempre, ito po ay tinatawag kong enchanted na pabango. As you can see. Anyway, para na po. So, again, ang usapan po natin ay kabal. Pasensya na po kayo sa Tagalog ko. Medyo sinulat ko ng kaunti itong usapan natin kasi marami ay nagsasabi na mahilig daw ako magsabi ng ano. Okay. So, I'm doing my very best po. At, ayan, ano na naman. So, again, ano ang kabal? Ang pag-uusapan po natin dito ay ang kahulugan, ang topic natin ay ano ang kabal. Another ay kahulugan ng kabal. Tapos, ano ang lakas ng kabal? Paano magkakaroon ng kabal? Halimbawa ng uri ng kabal. Tapos, syempre, kumpletong proseso ng kabal. Or, open and close parenthesis po, pagsusumpa. Or, pagtatangan or pagdidibusyon niya, pag-aari mo. So, ito po yung mga topic na pag-uusapan natin. Medyo mahaba-haba po itong video na ito, pero I will try my very best po na iklian lamang. So, ang po? ano nga ba ang kabal? Ang kabal ay isang anting-anting o orasyon na ayon sa tradisyong esoteriko sa Pilipinas ay nagbibigay ng proteksyon sa katawan. Ano po? Sa katawan, laban sa bala, kutsilyo, itak, at iba pang matutulis o nakamamatay na armas. Kung ano man po yung mga masamang danger sa buhay, yun, karamihan, ito yung mga sinasabi na ang kabal ang gumagana. Ano nga ba ang kahulugan ng kabal? Ang salitang kabal ay mula sa salitang ugat na bal, bala, or balang. At may kahulugang hindi tinatabla ng bala. Tinatawag dito kabalan, open and close parenthesis po, kabalan, ng ilang matatanda at kabilang sa mga uri ng agimat o espiritual na proteksyon. Karaniwang gamit ng mga antingero, katipunero, ito po yung mga nung panahon pa, so meron po silang mga kabal na ginagamit. Kasi, kung naalala po ninyo nung mga unang panahon na bago pa tayo, yung mga mandirigma, merong mga sinasabing dala-dala nila, meron silang mga kabal. So, ayon po sa, sa pagsisiyasat ko, yung mga katipunero, meron silang daladalang kabal.
Tapos yung mga nag-revolusyonaryo nung panahon, albularyo, antingero again, espiritista, at tagapagbantay ng bundok o gubat. Ika nga, ermitanyo. So yun po yung tinatawag na bantay lahi. Ano nga ba ang lakas ng kabal? Ayon ito po sa paniniwala, doon po sa mga hindi naniniwala, okay lang po yun, skip. Kasi ang bawat ito po na usapan na ito ay spiritual. Hindi po ito science, or hindi po ito science. So ito po ay spiritual, kaya ito ay lamang sa loob ng spiritual. So wag po itong ikukumpara sa science saka sa spiritual, kasi ito ay usapan nating spiritual. So ano nga ba ang lakas ng kabal? Again, ayon sa mga paniniwala, sabi nila, hindi ka tinatabla ng bala pag meron ka po nitong kabal. Hindi ka tinatamaan ng kutsilyo o itak. Yun naman po mga paniniwala, ang kalaban ay nabubulag o hindi ka nakikita. So ito po yung mga katangian ng kabal or lakas ng kabal. Kung barilin daw po, ang bala ay lilihis or hindi tatama. So ito po yung mga lakas or kakayanan ng kabal. Kung tamaan naman daw po, ang merong kabal, hindi mapipinsala. So again po, doon po ito sa mga tao na talagang ang devotion nila ay talagang sobra. Ito po ay hindi proof, walang proof ito sa science, kung hindi ito science, ito ay spiritual. Kaya ito po ay wag din yung gagawin, kasi ang kabal po talaga dapat nito ay yung 100% ka na talagang hindi magbabago ang isip mo. So wag po itong gagawin, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Iiwas po. Pero maganda pong mag-umpisa na mag-kolekta ng kabal, kasi in time, ito ay gagana na pag nasa danger ka. So, another po yung papaano magkaroon ng kabal. Sinasabi po na ang pagkakaroon ng kabal ay hindi lang basta-basta. Sa pagsambit ng orasyon, ito ay karaniwang ito ang mga susunod na proseso. Ang kabal ay pagkakaloob ng maestro o guro, ika nga antingero. So hindi ito basta-basta kinukuha or karaniwang ito'y binibigay o isinusumpa ng isang may katarungan. So kung ito po ang kabal, ito ay ibibigay sa iyo ng isang antingero, or ibibigay ito sa iyo ng taong hindi nakikita, or yung halimbawa natin na sinasabing yung mga tao talagang enlightened na po, halimbawa lang ibang ginawa kundi magdebosyon na lamang, halimbawa tulad ng mga pare, meron kasi ang pare, meron silang dasal na para pang I'm sure na pang gamot din nila, kasi yun, dasal lahat yun sa mahal na Diyos. So ito po ang kabal ay kailangan ibigay sa iyo, hindi ito basta-basta nakukuha. Okay, pagsunod sa disiplina. Ang kabal po ay dapat meron ka, kung gusto mo magkaroon ng kabal, dapat may disiplina ka sa buhay. Ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno po ay tulad ng pagdarasal at pag-iwas sa laman o bisyo. Ito po ang kailangan na sinasabi talaga na kailangan itong gagawin. Kasi importante po na mag-synchronize yung kapangyarihan ng kabal sa katawan mo. Kasi kung ang katawan natin madumi,
yun din naman po ay yung kabal hindi magwo-work properly po. Paggamit ng agimat o medalya, madalas na sinasabay ito sa kabal ang mga bagay tulad ng medalya ni San Benito. So ito po, pwede pong ang pag-umpisa po ng ng kabal, pwedeng ilagay sa paggamit sa medalyon ni San Benito. Triangulo, mutya ng langka, tubig, bato na galing sa ilog, or tingga. So pag sinasabi pong tingga, yun po yung halimbawa, sabihin natin yung tingga na na kung ano man na hitsuring ginawa mo, nakuha mo, or metal, po. So tingga, yung tingga, halimbawa, may mga kanya-kanyang shape siya, o kaya yung pabilog lang. Basta yun ang gagawin mong simbolo, pwede mong ipasok doon yung kabal. Ngayon, ang orasyon na Latin, ang mga orasyon na Latin, pag sasabay at pananampalataya, ang kabal ay hindi gumagawa kung walang paniniwala. So ito po sinasabi na kapag kailangan mo talagang 100% na paniniwala pagdating sa kung gusto mo nang magkaroon ng kabal. Wala pong o baka hindi ito magana, or yung yung kahit kaunting hindi mo paniniwala, yun po ay pag na yun, pag aalis na ng kaunting binino yung power, po. So kailangan 100% ka po. At wala ang disiplina at kabutihan ang loob na nasa sa iyo. Kailangan po yung disiplina, mayroon ka talagang disiplina. Halimbawa, so ito po naman ang pag-uusapan natin, ang tutukoy natin dito ay yung mga uri ng kabal. Ito po ay short list ng uri ng kabal. 4 lamang po ito na inilagay ko dito kasi ayaw ko mapahaba ang video na ito. So ito po yung mga halimbawa ng uri ng kabal. Kabal ng Santiago. Ang kabal ng Santiago ay gamit ng mga revolusyonaryo noong panahon. So ito po yung ginagamit nila at talaga po sila ay debosyon nila ito. Another na kabal ng San Benito. Ang kabal ng San Benito ay ginagamit protection sa mga demonyo at sa bala. Ginagamit laban sa mga demonyo at sa bala. So, ginagamit po ito ng mga manggagamot at para hindi katablan ng bala. Kabal ng Cristo Rey. Ang kabal ng Cristo Rey po, ito ay gamit ng mga modernong espiritista. Ito po yung mga gamit nila. Ang kabal ng kalikasan. Kabal ng kalikasan mula sa mga engkanto o espiritu ng mundo. So, yan po ang 4 na klaseng kabal na inilagay ko dito na halimbawa na pwede nating pagkuhaan ng kabal. So, again po, ito ay may paalala. Paalala po sa lahat na gustong magkaroon ng kabal, or sabi nila yung magtanga ng kabal. Ang kabal ay bahagi ng kultura, kasaysayan at espiritualidad. Hindi ito kapalit ng siyensya or hindi ito kapalit ng science o physical na depensa. Kaya ingat po, ingat. Mga pilosopo, wag pong magpuporbar-porbar or magtatry. Ingat po, bawal. Ginagamit ito bilang pananampalataya at pananggalang sa mga panahon na panganib, ayon sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino.
So, yun po ang paalala natin. Ang kumpleto pong proseso ng kabal or pagsusumpa, paggamit ng agimat o orasyon, ang pagsusumpa po ay yung pagtatanggap mo ng kabal, yung para mapasa iyo yan. So, ginagamit po ang ritual ng pagsusumpa ng kabal, tradisyong espiritual ng mga maestro antingero. Ito po ang mga kailangan. Kung ito po ay mga baguhan kayo, ito po ang kailangan natin ng gamitin. 3 piraso ng puting kandila. 1 basong tubig, dagat o ulan. Langis ng niyog. Yung pong pinapulang niyog na yung niluto mo na ano na siya, yung mapula yun na yung lunok. Papel na may orasyon. Ang orasyon po na yon ay yung babanggitin ko mamaya, or not babanggitin ko, isusulat ko mamaya para siya yung orasyon. Anting-anting ni San Benito or medalyon ni San Benito. Banal na aklat or Biblia. Ang puso, loob na handa sa pananampalataya at paglilingkod. So, kailangan mo po yung wholehearted mo na naniniwala ka. Make sure na you believe kasi importante po yan. Yan ang... Ngayon, ito po naman ang pagsusumpa. Pagsusumpa ng kabal. Kailangan mo ng Biyernes Santo. Pinakang mabisang panahon ito, ang Biyernes Santo. O kaya sa araw na bilog ng buwan. So, kung hindi ka po makapaghintay ng Biyernes Santo, pwede po itong gawin sa bilog ng buwan. 12:00 ng gabi, pinakaaktibong oras ng spiritual na energy. Pagpatak po ng 12:00, yun mag-umpisa na. So, ito po yung paraan ng pagsusumpa. Ang paraan ng pagsusumpa po ay gagawin ko sa next video natin kasi almost 20 minutes na po ito. So, gusto ko lamang na medyo maikli ang video natin. So, see you in my next video po. At para ang next topic natin ay paraan ng pagsusumpa ng kabal. Bye!